Gusto mo bang walang sakit ang tuhod mo pagtanda? Habang tumatanda, mas maganda kung walang sakit ang tuhod. Hindi mo kailangan ng oras-oras na pag-ehersisyo para dito, dalawang tamang ehersisyo lang ay sobrang makakatulong sa iyo. Magagawa mo rin ito nang hindi nasasayang ang oras mo. Sa video na ito, ipapakita ko kung alin ang mga ito at paano mo madaling magagamit sa araw-araw. Isang bagay ang dapat mong tandaan, kahit na meron ka ng tamang mga ehersisyo, wala ka pa ring mapapala, kailangan mo pa rin silang gawin. At ang paggawa nun ay hindi ganoon kadali dahil kailangan mong bumuo ng isang routine. Alam mo na siguro yan, baka naranasan mo na rin. Tuwing bagong taon, marami tayong mga plano para sa bagong taon. Sinusulat pa nga natin ang mga ito. At pagkatapos ng isa, pinakamatagal na 2 linggo, hindi mo na nagagawa ang mga ehersisyo. Nakakalimutan mo na lang ulit. At sa susunod na taon, ganoon na naman ang nangyayari. Ayaw nating mangyari yon sa mga ehersisyong ito. Kaya dapat mulat ka, gamitin ang determinasyon at gumawa ng plano. At pagkatapos, inire-recommenda ko na huwag kang masyadong magtakda ng maraming gagawin. Kung hindi masyadong marami ang gagawin mo, mas malaki ang posibilidad na magagawa mo ito ng regular. Masasanay ka rito at pwede ka pang magdagdag kung gusto mo. At isang magandang paraan ay ang pagsamahin ang bagong routine na gusto mong buuin sa isang routine na ginagawa mo na. Mas madali itong gawin. Naalala mo ba ang ehersisyong ito? Tingnan mo, gaano kadalas kang nakaupo lang kung saan at nakatingin sa isang direksyon. Sa totoo, halos gabi-gabi, madalas habang nanonood ka ng telebisyon o kumakain. Halimbawa, ang mga Hapones ay kumakain na nakaupo sa sakong at hindi na kailangan mag-ensayo. Sanayin mo sarili mo dito, pero kadalasan mataas ang mesa, kaya mahirap. Kaya tuwing gabi habang nagpapahinga, nakikinig ng musika o nanonood ng telebisyon, huwag kang umupo agad sa first and seats. Kung hindi mo pa kaya, umupo ka muna sa harap nito at subukan mo paminsan-minsan. At kapag kaya mo na, saka ka lumabas. Masustansya umupo sa sahig, lalo na kung malambot ang carpet dahil ito ang pinakamagandang upuan. Palagi kang nagpapalit ng posisyon kapag di komportable, na maganda para sa likod at kasukasuan. Pero sa ganitong paraan, pwede mong maisingit ang ehersisyo ng pag-upo at pagtayo ng paulit-ulit kahit walang dagdag na oras. Naalala mo ba, tama si Ina, nililinis niya ang ngipin niya. Araw-araw tuwing umaga, naglilinis ako ng ngipin sa knireter. Sabi ko nga, kung wala ka pa niyan, maglagay ka lang ng 2 libro sa ilalim ng harap mong paa para nakaunat ka. At pagkatapos, magsipilyo ka ng ngipin. Sa labas, 2 minuto sa kaliwang binti. Sa loob, 2 minuto sa kanang binti. At walang dagdag na oras dahil nagsisipilyo ka naman ng ngipin. Tama ba? Ibig sabihin, pinagsasabay mo na ngayon ang pagsisipilyo ng ngipin bilang routine na araw-araw mong ginagawa kasama ang knireter at ang kalusugan ng tuhod mo. 2 lang yan sa mga halimbawa kung paano mo maisama sa araw-araw. May iba pang tips. Isa pa, halimbawa, ikwento mo sa pamilya mo o sa mga kaibigan mo kung ano ang balak mong gawin. Sabihin mo sa kanila. Magpapasya ako ngayon na tuwing magtutoothbrush ako, tatayo ako sa knireter. O magpapasya ako ngayon na palaging kakain habang naka-first and seats. Bibili ako ng mesa na tamang taas at gagawin ko ito. At pagkatapos, bigyan mo ng utos ang mga kaibigan mo na pagsabihan ka o punahin ka kapag napansin nilang hindi mo ginagawa o sinusunod yon. Sabi ng pag-aaral, mas nagagawa mo ito kapag may obligasyon ka sa iba kaysa kung wala. Nasabi na natin kanina na gawing mababa ang dosis at ngayon, sabihin mo naman ng praktikal. Ito ang 2 ehersisyo na mahalaga para sa tuhod at sa pamamagitan ng 2 ehersisyong ito, mas makokontrol mo ang tuhod mo. Unti-unting mawawala ang sakit, magiging mas maliksi ka at bababa ang tsansa ng muling pagkakasakit dahil sa problemang muscular. Malaki ang tsansa mo at malaki rin ang posibilidad na mag-regenerate ang iyong arthrosis at muling maayos ang ibang bahagi. Kung napansin mong hindi mo kayang gawin araw-araw ang 2 ehersisyong ito, dahil dapat 6 na araw sa isang linggo mo itong gawin, pumili ka muna ng isa at iyon lang muna ang gawin mo. At kapag nagawa mo ito ng 1 linggo, araw-araw, 6 na araw, saka mo lang idagdag ang pangalawa sa susunod na linggo. Sa ganitong paraan, mababago mo ang takbo ng isipan mo mula sa kailangan ko itong gawin, papunta sa, ay, gusto ko pa sanang gumawa ng mas marami, subukan mo. Nakatulong na ito sa maraming pasyente. Ngayon, alam nyo na sa teorya kung paano isama ang ehersisyo araw-araw. Kailangan nyo na lang itong gawin. Ibig sabihin, gawin ito ng regular 6 na araw bawat linggo.
Bukas, magpapatuloy tayo sa video na gagawa ng isa pang hakbang para sa tuhod na walang sakit.